Ang usapan po ngayon ay matatapos na raw ba ang kasong kinakaharap ni XRP laban sa SEC bago ang July 14? May mga haka-haka online na baka bigla na lang itong ma-dismiss ni Judge Torres ngayong linggo. Pero teka, may pahayag ang isang kilalang abogado na tila nagpapabago ng ihip ng hangin. Ang tanong ngayon, totoo ba ito? O isa lang itong wishful thinking ng mga XRP holders? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye ng kasong ito. Ang role ni Judge Torres, ang position ng SEC at syempre ang sinasabi ng eksperto na si Ginoong Mark Fagel. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa matatapos ba? Yan, matatapos na ba ang kaso ni XRP bago ang July 14? Una po sa lahat ay kumakalat ang chismis na baka tapusin na raw ni Judge Torres ang kaso ni XRP kontra SEC bago pa man sumapit ang July 14. May ilang mga users ng X, ito po yung dating Twitter, na nagsasabing ang delay ng decision ay may kaugnayan umano sa ISO process. Isa po itong sistema ng financial messaging na konektado raw sa mga galaw ng crypto sa global level. Pero ayon po kay Ginoong Mark Fagel, isa po siyang dating SEC attorney at batikan sa mga ganitong klasing kaso, hindi ito basta-basta mangyayari. Ayon sa kanya, ang weekend settlement ay imposible. Ibig sabihin ay hindi po basta-basta naglalabas ng desisyon ang korte sa kalagitnaan ng weekend. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay isang high-profile na kaso tulad nito. Ano naman po ang sinasabi ni Ginoong Mark Fagel tungkol dito? Si Ginoong Mark Fagel ay hindi po basta-bastang source. Isa siyang respetadong abogado na dating nagtatrabaho sa loob mismo ng SEC. Ayon po sa kanya, kahit pa gustuhin ng ilan na matapos na agad ang kaso, may proseso itong sinusunod. Ang enforcement recommendation daw mula sa SEC ay karaniwang inaabot ng 1 hanggang 2 buwan bago maaprubahan or maipasa. Dagdag pa niya, hindi na rin hawak ni Judge Torres ang kasong ito sa ngayon. Ayon sa kanya, wala nang pending na motion o request sa korte, kaya't wala nang role si Judge Torres sa kasalukuyan. Kaya kung maglalabas man siya ng decision, saan ito magmumula? At ayon po kay Ginoong Fagel, kung wala na po siyang jurisdiction, imposibleng siya ang magpasara ng kaso sa ngayon. Ngayon ay may kinalaman ba si Ginoong Gary Gensler sa kasong ito? Isa pang tanong ng maraming XRP community members ay may kinalaman ba si Ginoong Gary Gensler? Yan, dito. Siya po yung nakalipas na chairman ng SEC. Yan, yan yung bago po siya pinalitan. Yan, meron nga ba siyang kinalaman sa pagsampa ng kaso laban kay Ripple? Ayon po kay Ginoong Fagel ay wala naman. Malinaw daw na ang desisyon na isinampa ang kaso laban kay Ripple ay ginawa noong pang taong 2020. Bago pa man naging chairman itong si Ginoong Gary Gensler. Kaya hindi daw siya ang dapat sisihin ng mga nalugi. Ang dapat daw sisihin ay ang Ripple mismo dahil umano sa pagbebenta nito ng mga unregistered securities. Ayon po kay Ginoong Fagel, ang aksyon po ng SEC ay bahagi lamang ng kanilang tungkulin bilang tagapangalaga ng financial markets sa Amerika. Ngayon ay ano naman po ang tunay na estado o kalagayan ng kaso ngayon ni XRP? Sa ngayon ay tila humupa na ang aktibong paglilitis at ang inaasahang settlement ay tila malabong mangyari sa mga darating na araw. Nasa appeal stage na raw ito at kung susundin ang timeline ng SEC, maaaring umabot pa ng ilang buwan bago po ito tuluyang marisolba. Kung tutuusin, hindi lang si XRP ang apektado dito.
ang buong crypto community ay nakatutok po sa kasong ito dahil magiging precedent ito sa mga susunod na crypto regulations. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy hodlers na XRP, ito po ay isang paalala na ang pag-invest sa crypto ay may kalakip na risk, lalo na kapag may kasong kinahaharap ang isang project. Kung inaasahan mo na tataas bigla ang presyo ng XRP dahil matatapos na ang kaso, maaaring ma-disappoint ka dahil ayon po sa mga legal expert, hindi pa tapos ang laban. Dapat po nating paghandaan ang posibilidad na tumagal pa ito ng ilang buwan. Ang magagandang balita naman, kahit may kaso si XRP, hindi pa rin nawawala ang interest ng mga investors dito. Patuloy pa rin itong nakalista sa ilang mga major exchanges at ginagamit sa ilang mga remittance systems. Kaya kung meron kang XRP holdings, pwedeng pag-isipan mong i-hold pa rin ito. Basta handa ka sa volatility. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, hindi natin dapat ibase ang ating crypto strategies sa mga chismis lamang. Oo, exciting pong marinig na baka matapos na ang kaso. Pero mas magandang basihan po ang opinyon ng mga eksperto tulad ni Ginoong Mark Fagel. Kung siya na mismong siya na mismong dating taga SEC ang nagsasabing malabong matapos agad ito, mas mainam na maghinay-hinay tayo sa pag-asa. Mas mahalaga po ngayon ang pagiging maingat. Habang hinihintay natin ang final na decision, magandang i-diversify ang ating portfolio at huwag po nating ilagay lahat ng ating puhunan kay XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.